Hey guys! Welcome back again sa ating YouTube channel! Another day, another luto na naman. Kaya ngayon ay samahan niyo po ako magluto ng isa namang masarap na tinapay. Dahil ang lulutuin po natin for today ay cheesy bread. At kung paano po ito lutuin at anong mga ingredients na ating gagamitin, please tapusin mo ang video nito para malaman mo. Dito po ay pagsasamahin po muna natin yung ating mga wheat ingredients. Naglagay lang po ako dito ng half bar po ng butter at isang medium size po na egg. At i-mix lang po natin ito ng mabuti hanggang po sa mag-well combine. Kung nagtataka po kayo kung bakit medyo tunaw po yung ating butter, dahil kaninang umaga ko po yan binili at saka hapon na po ako nagluto kaya ayan guys, natunaw na po siya kasi hindi po inilagay sa ref. Ay, wala nga pala tayong ref. Pagkatapos po natin itong mapagsama, ay maglagay na po tayo dito ng 1 tablespoon ng salt, 1 tablespoon ng vanilla, 4 tablespoon ng white sugar, at 4 na tablespoon ng active yeast. Pagkatapos ay ilagay na po natin yung ating 1 can po ng evaporated milk, nasa 360 ml po pala ito. Pagkatapos ay paghaluin po ito ng mabuti. Pagkatapos mahalo ay set aside muna ito at hayaan po ng mga 2 minutes. After 2 minutes ay ilagay na po natin yung ating bread flour. Ito palang bread flour po na ginamit po natin ay nasa 750 grams po ito or 3/4 kilo. Haluin lang po ito gamit po ang whisk. Ayan, nahalo na nga ito gamit po itong ating whisk at mukhang hindi na po kaya ng ating whisk kaya magkakamay na po tayo. Masahin lang po ito or inid po ng mabuti hanggang sa makapag-form po tayo ng dough. Ayan, nakapag-form na nga tayo dito ng dough. Medyo may katagalan nga lang po itong masahin. Pero ito po ay okay na kaya iset aside po natin ito at hayaan po itong tumubo po ng mga 1 oras. Ayan, matapos nga 1 oras, ito po ay okay na. Tusukin lang po natin yung gitna para lumabas yung hangin na nasa loob. Nagwisik lang po ako ng flour dito sa ating pagmamasahan para ito po ay hindi dumikit. Kumuha lang po ako dito ng maliit po na dough at pinaghati-hati ko po sa maliliit. Ito po yung ating bibilugin para po mamaya ay ating lulutuin. Or gagawin na po nating tinapay. At sa sizes naman po nitong ating gagawin pong tinapay, wala po tayong preferred sizes po dito. Basta po, kasya lang po sa ating kamay, yun po yung aking ginawang sukatan. At sa pagbibilang naman po nito, madali lang po, ganyan lang po ang dapat gawin. Gagamit din po pala tayo dito ng isa pong itlog. Batihin lang po natin ito. Ito po yung ipagpapahid po natin mamaya sa ibabaw nitong ating bread. At dahil po maliit po yung ating lutuan, kaya gagamit na lang po tayo dito ng llanera kasi hindi po kasya po sa aking paglulutuan yung aking baking pan.
Nag-brush nga pala ako ng margarine dito sa ating llanera para ito po ay hindi dumikit. At ayan, ilagay na po natin yung atin po mga dough. At ayan, ilagay lang po natin lahat po dito sa ating llanera. Maglagay lang po kayo hanggat po kasya. At patutubuin po natin ito ng mga at least 10 to 15 minutes. Saka po natin ito lulutuin. Ayan, after po ng 10 minutes ay umasa na po ito. Pwede na po itong lutuin. Medyo madikit po siya. Ito, nakalubo po siya ng maigi. Kasi po, ayan, hindi pa siya masyadong madikit. So, siguro unahin pa natin ito lutuin. At bago po ito isalang, ay i-brush po natin yung top po ng binati po natin na itlog kanina. Ayan, nakapagpainit na nga po pala tayo dito ng ating paglulutuan. At dito po sa ating kalderin ay lagay lang po ako dyan ng kaunting pong bas or buhangin. Don't worry guys, malinis po yung buhangin po ating nilagay. Dahil wala po tayong oven, ito po yung magsisilbing oven po natin. At dito po ay gagawa naman po tayo ng pampahid mamaya sa ating tinapay pag naluto na. Naglagay lang po ako dyan ng margarine. At mag-add po tayo dito ng white sugar. Mga nalagay ko po dito ng mga white sugar guys ay mga nasa 4 to 5 tablespoon. Inunti-unti ko lang po yung paglalagay, wag po nating biglain. Ayan, ito ay medyo nahalo na nga. Pag yung margarine pala na gamit nyo guys ay medyo may katigasan, pwede nyo pong painitin para po lumambot. Pero wag naman pong sobra, baka po ito ay matunaw. Ayan, medyo kinulang pa po tayo dito sa tamis, kaya nag-add pa po ako ng 3 teaspoon po ng white sugar. Kaya po, bali ang na-add po natin dito na sugar guys ay mga nasa 4 tablespoon na po. At paghaluin na po natin ito ng mabuti hanggang po sa ito ay mag-well combine. Ayan, pag ganito na po siyang halong-halo na, ay set aside ito. At ayan, naluto na nga pala itong ating bread, hinango ko na. Habang mainit pa po guys, ay tanggalin niyo po sa lanera. Baka po pag lumamig na ay mas dumikit pa po siya. Pang ilang luto ko na nga pala ito guys. Yung una po nating niluto ay ayan, naubos na po. Kaya hindi po ako makatahiming po kasi bawat luto po natin ay kinukuha na po nila. At ayan, ito na nga po pala yung isa po nating naluto. I-brush po natin yung atin pong hinalo po kanina na margarine at sugar sa ibabaw po nitong ating bread. Ayan, pagkatapos natin itong ma-brush, ay mag-a-add na po tayo dito ng grated cheese. Ayan, nag-grate lang po ako ng cheese. Mas maraming cheese po ay mas masarap. Kaya kung nagustuhan niyo po yung ating recipe for today, please let me know in the comment section below at huwag kalimutang mag-like, subscribe, pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating masusunod pang video. Ayan, dinamihan ko na nga yung cheese guys para po mas masarap at mas magandang tignan. Ayan, luto na po itong ating cheesy bread sa kaldero. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? I-try nyo na po ito. Madali lang po siyang gawin. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!